Okay, hello everyone. Welcome sa isa na namang lecture. I'm so excited today. Very interesting tong lecture natin. Pag-uusapan natin road rage and the self-love movement. Etong lecture na to, I'm gonna place under theories of personality. Kasi kung ma-absorb nyo itong lecture na to, talagang may kinalaman to sa human personality. Although, pwede rin tong under ng social psych, pero may ginawa na akong lecture on this under social psych, so ilagay ko na lang to under ng theories of personality. Bible verses muna tayo before we dig deeper into this. Matthew 16:24. Then Jesus told his disciples, "If anyone wants to come after me," altogether read, "he must deny himself." Ulitin kong 3 beses yon. Deny himself. Isa pa, deny himself. Deny himself and take up his cross and follow me. Kasi sa kultura natin ngayon, hindi na ito yung tinuturo, Deny himself, kabaliktaran. Mamaya malalaman nyo ano. Talon tayo sa James 3:16. For wherever there is jealousy and selfish ambition, highlight ko yung selfish ambition. Kapag makasarili ka raw, ano nangyayari? May effect. There you will find disorder and evil of every kind. Mamaya babalikan natin yan. Talon tayo sa Ephesians 4:31. Get rid. Tandaan nyo yan. Get rid. Tanggalin nyo. Iwasan ninyo. I-reject ninyo of all what? Bitterness, rage, and anger, outcry, and slander, along with every form of malice. Kung mabilis ang isip nyo, for sure, makokonect nyo na yung mga verses na yan sa topic natin on, ulitin ko, road rage and self-love movement. So later on, as I go along, i-connect natin lahat yan sa lecture natin, Now, just a bit of a background. Long time ago, siguro 2 years ago, gumawa na ako ng lecture on road rage. Pero itong road rage na to, itong lecture na to, kinonect ko under cognitive dissonance theory, at the same time, emotional hijacking. So kung gusto nyong panoorin, bakit ba nangyayari yung road rage? Using the concepts of cognitive dissonance and emotional hijacking, panoorin nyo, please lang. Kung okay lang naman sa inyo, panoorin nyo tong lecture ko na to, yan yung thumbnail ko. Okay? Ang ganda ng thumbnail ko dyan, at saka ang ganda ng suot ko dyan. So please, panoorin nyo yan. Kung gusto nyong malaman how we can explain road rage using those psychological terms. Lalo na kung psych major ka, syempre tatanong sa'yo yan. Uy, di ba psych major ka? Anong explanation bakit nagkakaroon ng road rage sa daan? Di pwede mong gamitin tong lecture video na to answer that question. Kasi nagkaroon ng cognitive dissonance, kasi nagkaroon ng emotional hijacking. So kung gusto nyong malaman paano to nangyayari, paano to ine-explain, paano to magamit in explaining road rage, panoorin nyo yung lecture video. Okay? Now, yung lecture natin ngayon, the difference of this from this one is, yung focus natin, ipapaliwanag natin yung road rage pa rin, same topic, pero ibang factor na yung focus. I am going to explain road rage by connecting it sa tinatawag nating self-love movement na usong-uso ngayon. Yung katuruan na dapat mahal na mahal mo ang sarili mo. Mamaya, i-define natin yan what self-love movement is. Magugulat kayo later on na itong self-love movement na to, sounding like so positive, parang ang ganda-ganda, di ba? Pero yun pala, poison. Lason pala tong self-love movement na to. Ito pa yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng road rage sa daan. So kung gusto nyong malaman ano ang contribution ng self-love movement sa road rage, huwag kayong lumipat. Panoorin nyo lang tong lecture na to as I go along. Now, the reason why I did this lecture kasi napansin ko na very common na, very frequent na, dumadalas na yung mga road rages ngayon. Don't you think? Punta ka lang sa balita, nood ka ng 24 oras, nood ka ng TV Patrol, mag-Facebook ka, mag-YouTube ka, ito yung mga makikita ninyo na balita. Nagsapakan sa daan, nagmurahan, ayan, nagsuntukan, nagtulakan, to the point, nagkakabarilan, nagkakaroon ng casualty, may namamatay because of road rage. And it's very alarming. Don't you agree? Dapat, kung psych major ka, maaalarma ka na parami ng parami ang mga tao na nabibiktima ng road rage.
Na wag mo sabihin na hindi naman ako nagda-drive hindi para sa akin tong lecture na to. Even if you're not a driver, kailangan mo pa ring matuto nitong lecture na to because for sure may kakilala kang driver. 'Di ba? So kung may kakilala kang driver, for sure prone 'yan sa road rage, pwede mo siyang maturuan. Pwede mong i-refer itong lecture na to sa kanya para maiwasan niya yung road rage. And not to mention, kahit naman hindi ka driver, kahit pasahero ka lang, pwede ka pa rin madamay sa mga road rages. So whether nagda-drive ka or hindi, ang sinasabi ko lang dito, panoorin mo itong lecture na to. Wala kang takas, huwag mong ilipat. At kung may kakilala kang driver, nagda-drive ng sasakyan, merong professional license or non-pro license, please lang, i-forward mo tong lecture na to para makatulong, maiwasan yung road rage. So the goal of my lecture for today is very simple. E-explain ko lang ng mabilisan ano ibig sabihin ng road rage using the self-love framework. Bakit nagkakaroon ng road rage? Gamit ang self-love framework. Unahin natin i-define yung road rage. Ano bang ibig sabihin ng road rage? Alam nyo ba yung concept na yan? It's a very academic topic. Shout out yun sa mga psych majors. Ang road rage, hindi lang yan produkto ng popular media. It is an academic topic. Sa dami ng road rage sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, talagang popular topic of interest na to in psychological research. In fact, nagkaroon na nga ng handbook dyan Sa Handbook of Traffic Psychology, ilang beses nang pinag-aralan yung road rage. Marami na ring journal articles na sinulat tungkol sa road rage. Ito yung one example, Regulating Road Rage. Ito handbook, ito journal article, ito yung mga APA citations. Baka sabihin nyo, binobola ko lang kayo. Hindi ako nambobola sa channel na to. Kayo na lang mag-download ng mga yan. Nasa Google yan. I-download nyo, basahin nyo on your own. Basta ang point ko lang dito, ang road rage, it is an academic topic na talagang pinag-aaralan na to ng mga psychologists. Kaya kung psych major ka, dapat interesado ka sa konsepto ng road rage. Anong definition ng road rage? Maraming definitions yan, pero ito yung sa tingin kong mga pinakamagandang definitions. Madaling intindihin, very practical. In-underline ko yung mga mahalagang words as you can see here in this slide. Diba? So ano raw yung road rage? Focus lang kayo sa mga naka-underlined words, hostile behaviors that are directed to other road users. So negative behaviors yan. Ayaw mong magkaroon ng road rage pag nagda-drive ka. Huwag mong ipag-pray kay Lord, Lord, sana today habang nagda-drive ako papunta sa work, maka-experience ako ng road rage. Hindi. Okay? Negative yan. Dapat iwasan. Ano pa? Sabi dito, serious forms of aggression. Such as, may mga examples pa sila Galowski dito. Forcing someone off the road or throwing a gun at another driver. Bunutan ng barel, tutukan ng barel. Kasama na rin dyan yung pagmumurahan, pagtutulakan, maghahampasan ng tubo, usong-uso yan sa Pilipinas. Yan yung ibig sabihin ng road rage in the literature. Gawin mong picture yung mga definitions na yan, ganyan ang itsura ng road rage. Yan. Nanutok ng barel, magsasapakan, or even verbal Hindi lang sinabi dito pero kung titignan mo maigi yung definition dito, kasama yung verbal aggression sa road rage. Kaya kapag minura mo yung gumitgit sa'yo, considered yan as road rage. May sinabi kang masakit doon sa kaaway mo sa daan, luma kotse mo, ayaw kita kausap, considered pala yan as road rage according to the literature. Nagigets nyo? So yan yung ibig sabihin ng road rage. If you want more on this, again, refer ko kayo sa mga resources na yan. Maliwanag. So, alam na natin yung road rage. Punta na ngayon tayo dito sa self-love framework. Ano bang ibig sabihin ng self-love? Self-love, ito yung tinatawag natin self-love movement na usong-uso sa kultura natin ngayon. Ito yung norm. This is like a way of thinking, or you can say a philosophy of life. Isang pananaw. Paraan ng pag-iisip. Paano mo dapat tignan yung buhay? Paano mo tignan yung sarili mo? Yan yung self-love movement. Anong tinuturo ng self-love movement about life, about yourself? Ito yung mga major teachings niyan. Yung self mo raw dapat yung priority mo sa buhay. So number one priority, pasayahin ang sarili mo. Protektahan mo yung sarili mong well-being. Major teaching yan ng self-love movement. Okay? Ang self-love movement, mahilig din yan sa mga I deserve, I deserve. You deserve the best. Yan.
You deserve to be the first. You deserve to take care of yourself. You deserve to be loved. Yan. Mahilig yung mga self-love movement dyan. What else? Self-love movement also teaches to always feel good. Dapat lagi lang good vibes. Huwag tayo mag-usap ng mga topics na nakaka-stress. Huwag natin pag-usapan yung death. Huwag natin pag-usapan yung stress sa work. Dapat puro hobbies lang. Dapat puro lang good vibes. Bawal lang bad vibes. Self-love movement yan. Self-love movement also teaches a person to express emotions. Kasi emotional being ka, kaya karapatan mo na i-express mo lang yung nararamdaman mo. Ipagsigawan mo yung nararamdaman mo sa loob mo, ipakita mo sa lahat. Self-love movement yan. I should be loved. Yan. Masama ang mga tao na hindi ako mahal. Mabubuti ang mga tao na mahal ako. Kung hindi nyo ako mahal, hindi ko rin kayo mahal. Self-love movement yan. Yan yung tinuturo. O ito, special mention, no? Gustong-gusto ko to sa self-love movement. Oh. Ipakita mo kung sino ka. Huwag mong babaguhin sarili mo. Ipakita mo kung sino ka, kung ano ka, yun. What you see is what you get. No pretensions. Problema nila yan kung hindi ka nila tanggap. Lahat ng sinabi ko are expressions or teachings, mga katuruan ng self-love movement. At usong-uso to sa popular culture ngayon. Marami mga young people today, I know this because I teach college students, ito ang framework sa buhay. Ito yung pananaw nila. That's why many young people today, ang taas ng tingin sa sarili. Inflated ang ego because of the self-love movement. At may mga workshops pa yan, ha? Usong-uso rin yan sa popular culture. Punta lang kayo sa Facebook, punta lang kayo online. Ang dami nag-o-offer ng mga workshops na yan daw yung gagawin. Tuturuan ka how to self-love para gumanda ang well-being, para maging happy ka sa buhay. Shout out dyan sa mga nag-workshop ng ganyan. Some of the quotable quotes na usong-uso sa social media that reflects self-love movement, ayan, yung mga ganyang quotable quotes, i-zoom in natin para ma-feel nyo. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa taong mahal mo, sabi. Magpakatotoo ka lang at turuan siyang tanggapin ang buong pagkatao mo. Nako. Sa ibang lecture ko na lang kokomentan to, pero sorry, hindi ko mapigilan. Sa tingin ko, mali yan eh. Kasi kung halimbawa, babaero ka o sabongero ka, sa tingin ko dapat mong baguhin yung sarili mo para sa taong mahal mo. Para sa ikauunlad ng family mo, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, babe, tanggapin mo ako na sabongero ako. Mahalin mo ako na drug lord ako. Sa tingin ko yung mga behaviors na yun, kailangan mong palitan. Hindi laging dapat sasabihin mong tanggapin mo ako kung sino ako. Paano kung sino ka masama? Dapat mong palitan yan. May mga bagay na tinatanggap, may mga bagay na pinapalitan. Amen? Huwag mong hintayin na mawalan ka ng pagkakataong magpakatotoo. Yan, ako, napaka-self-love na naman yan. Tapos yung kanilang philosophy na prioritize yourself. Ikaw dapat ang una. Ikaw dapat, yung sarili mo, yung buhay mo, yung priority mo above others. After all, buhay mo yan. Mga teachings ng self-love movement. Paano mo malalaman na ganyan ka na? Paano mo malalaman na na-brainwash ka na ng self-love movement? I-ano mo lang to, i-rate mo lang to in a scale of 1 to 10, 10 being the highest, 1 the lowest, how much do you agree with the following statements? Kapag ang rating mo dito mataas, 8 to 10, agree ka na tama to, walang mali dito, na brainwash ka na ng self-love movement. And as I've mentioned, marami mga estudyante ngayon, very young people, ito ang philosophy sa buhay. Naniniwala sila na tama to, walang mali dito. Pero hindi lang to limitado sa mga young people, ha? Kasi nga, this is a cultural thing, so marami na rin mga matatanda ngayon. Or to connect this to our topic, marami na rin mga driver ngayon. Ganyan ang pananaw habang nagdadrive. At makikita nyo later on as I go along how this kind of thinking leads to road rage. Maliwanag. Yan ang self-love movement. Ngayon, balik lang tayo dito sa traffic psychology. Isa sa mga findings in their research is what starts road rage is what we call confrontation. Isa yan sa mga common findings among different road rage research.
Nagkakaroon ng road rage, ano ang cause? Kasi nagkakaroon ng confrontation. Sa Tagalog, konfrontasyon. Merong isang umatake sa isang traffic altercation, sa isang away, trapiko. May umatake, merong nag-offense, may sumugod, may nag-action towards. May bumaba ng kotse, nag-confront nung kaaway niya. Diyan, nagsisimula ang road rage. O baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang to, bigyan ko kayo ng malupit na direct quotation dyan. Sabi sa isang article ni Britt and Garrity, basahin nyo lang, i-zoom in natin. What starts road rage is when one of the characters sa isang away trapiko nagkaroon ng confrontation. May umatake, may bumaba. Diyan lahat nagsisimula. So kung gagawin mo yung conceptual framework, it looks something like this. Tingnan nyo. Yan. Ang ganda ng framework natin dito. Confrontation leads to road rage. Kung ililinear regression mo to, ito yung predictor variable mo, ito naman yung outcome variable mo. Okay? This is a very testable conceptual framework. Ngayon, dito pa lang conceptual framework pa lang, may implication na yan. So ano ang gagawin natin para hindi magkaroon ng road rage? Burahin mo tong confrontation. Kapag walang confrontation, according to the framework, walang road rage. Kasi powerful predictor nga yung confrontation So kapag natanggal mo yan, mawawala ang road rage. Kaya lang, hindi nga ganun yung yung nangyayari so far. Ang nangyayari ngayon, puro confrontation. Kaya nagkakaroon ng road rage. So a deeper question now is, saan galing yung confrontation? 'Di ba ito predictor. Yung confrontation is the predictor of road rage. What predicts confrontation then? Kung gagawin mong outcome variable ang confrontation, ano yung predictive variable niya? Ito yung mas kumpletong framework that I am proposing in this lecture. Maliwanag. So nagkaroon ng road event, nagkagit-gitan, nagkasingitan, nagkasagian. Isa sa mga drivers, mag-a-apply siya ng self-love attitude. Ito yon. Ito, yan. Kita nyo sa baba, yan. Self-love attitude. I-apply niya yung katuruan ng self-love movement. Yun ngayon yung magiging mitsa. Ang lalim naman ng Tagalog ko. Yun ngayon yung magtutulak sa driver na to na bumaba ng kotse at kukumprontuhin niya yung nakaaway niya. At kapag nangyari yon, again, according to the research, balikan natin yung sinabi ni paring Garrity, dyan ngayon magsisimula yung road rage. Nagigets nyo? So ano ang nag-i-start ng confrontation? In this lecture, I argue itong self-love attitude. Okay, so we take this frame by frame to show the validity of this framework. Okay? Unahin natin yung road event. Siyempre, kapag nagdadrive ka, maraming kotse sa daan, parami ang kotse sa daan, hindi talaga maiiwasan na magkakaroon ng mga insidente on the road. Magkakasagian, magkakabanggaan, magkakagitgitan. Alam ko na-impress kayo sa drawing ko. No? Ganyan talaga si Sir Howard. Lahat ng multiple intelligences ni Gardner meron ako. No? Kasama na dyan yung artistic. Ayan. Visual spatial skills. Kitang-kita nyo naman yung kotse na drawing ko. Ang ganda-ganda. Aminin nyo, na-impress kayo. Anyway, git-gitan yung example ko dito. Nagkaroon ng git-gitan sa daan. May dalawang characters dito. Yung ginit-git, pati na yung nang git-git. Usually, ganyan naman talaga, di ba? Hindi mo naman pwedeng git-gitin sarili mo. Laging may involved dyan, no? So, may ginit-git, merong nang git-git. Yan yung tinatawag nating road event. Incidences like this. Maliwanag. So, picture in your minds, nagkaroon ng git-gitan sa daan. Yun yung road event. Punta ngayon tayo sa self-love attitude. By the way, going back, ang focus natin dito yung ginit-git, ha? Itong character na to, ginit-git. Okay? So, nagkaroon ng road event. Ano mangyayari kay ginit-git? I-a-apply ngayon niya yung self-love attitude. Ngayon, kapag ginit-git ka ng isang driver sa daan, ang dominant emotion mo dyan, negative. Tama. Am I right? Magagalit ka, negative emotion yan. Wala pa sigurong ginit-git tapos natuwa siyang ginit-git siya. Tama ba? May kakilala ba kayong ganon? Habang nagdadrive siya, ginit-git siya ng jeep, pag uwi niya, nagpa-party siya kasi ginit-git siya ng jeep. Of course not. Kapag ginit-git ka, siningitan ka, most likely negative emotion yung mafe-feel mo.
Ngayon, yung negative emotion na yan, ito na yung magiging problema. Iko-combine mo yan sa katuruan ng self-love movement. So may nafe-feel kang negative, you feel bad, batang self-love movement ka. Iko-combine mo yung negative feelings mo sa katuruan ng self-love movement. Yun yung tinatawag nating self-love attitude. Diba? So ginit-git ka nung SUV. Ginit-git ka nung Fortuner. Ayan. So may na-feel ka na negative, tapos i-combine mo yan sa katuruan ng self-love movement. Kaya anong nangyayari ngayon, yung negative emotion mo, lalo pang tumindi because of the self-love movement. Balikan natin, baka nalimutan nyo na ito yung mga major teachings ng self-love movement. Ito yung mga filosofiya ng self-love movement. Self as priority, I deserve this, I should be loved, ipakita mo kung sino ka, magpakatotoo ka. Yan yung mga teachings ng self-love movement. I-combine mo yan sa negative emotion na nararamdaman mo. Ginit-git ka, nainis ka. Anong iisipin mo? Ano sasabihin sa'yo ng self-love movement? Siningitan ka, oh. Hindi mo deserve yan. Hindi ka dapat sinisingitan. Dapat ikaw ang pinapauna. Diba? Yung galit mo kanina na nasa level 2, kinumbine mo sa self-love movement, ngayon, level 9 na. Tumaas, na-magnify. Parang binuhusan mo ng gas, yung apoy lalong lumakas. Oh, ano pa? Yung katuruan ng self-love movement. Pina-feel bad niya ako. I don't deserve to feel bad. Siningitan ako nito. Na-feel bad ako. Masamang tao yung sumingit sa akin kasi pina-feel bad niya ako. Lalo na to. Ipakita mo kung sino ka. Anong nararamdaman mo during this time? Galit. Ano sasabihin sa'yo ng self-love movement? Karapatan mo. Ipakita mo na galit ka. Bumaba ka, ipakita mo doon sa driver na gumitgit sa'yo na galit ka. Right? You see the connection between negative emotion and self-love movement. The self-love movement teachings magnifies the negative emotion. Karapatan mo i-express ang sarili mo. Sabi ng self-love movement, huwag mong itago yan. Kung nabubwisit ka, bumaba ka, ipakita mo sa madlang people na bad trip ka sa ginawa niya sa'yo. Magpaka-totoo ka. Yan. Galit ka, huwag kang mag-pretend na hindi ka galit. Ipakita mo sa lahat, lalo na sa naka-offend sa'yo, na galit ka. You see? Negative emotions na magnify ng teachings ng self-love movement. O ngayon, you connect the dots. Ano mangyayari? Ito na ngayon yung mangyayari. Nagkaroon ng road event, may nanggit-git sa'yo, you felt bad. Inaplayan mo ng self-love movement teachings. Nagkaroon ka ng self-love attitude. Lalong tumindi yung negative emotions mo, yun ngayon yung magtutulak sa'yo ng confrontation. Kaya may mga drivers na ganadong bumaba ng kotse will begin to confront the offender. Andyan na yung pagmumura. Andyan na yung bubusinahan niya bababaran niya ng busina. Beep! Bababa, mambabato, hahampasin niya yung hood ng kotse, susuntukin niya yung rider, sisipain niya. Siyempre, pag ginawa to doon sa recipient, most likely yung recipient gaganti. 'Di ba? Kung binato mo, babatuhin ka rin. Kung hinampas mo, hampasin ka rin. Yun na, ano nangyari? Road rage na sa daan. To the point, merong namamatay. Nagkabarilan. Nagigets nyo? Yan yung framework that may explain kung bakit nagkakaroon ng road rage using self-love framework. Kaya in connection to self-love framework, naalala ko yung opening verse natin kanina. Totoong-totoo yung sinabi ni James Anong sabi ni James? Wherever there is jealousy and what? Altogether with selfish ambition. Which what self-love movement teaches? Maging makasarili ka. Unahin mo sarili mo. Unahin mo yung ambisyon mo na huwag kang singitan. Kapag yan daw yung in-apply mo, sabi ni James, ano mangyayari? There will be what? Disorder and evil. Kaya nagkakaroon ng gulo sa daan. Yun yung disorder. Kaya nagkakaroon ng evil sa daan. Yun yung may napatay ka na. Yun yung nagkasapukan na kayo sa daan. Disorder and evil, nangyayari yan kapag pinairal mo yung self-love mo.
Kaya na-amaze talaga ako dito sa James 3:16, no? Nung sinulat to, wala pang Fortuner. Wala pang mga SUV, wala pang mga taxi. Pero na predict na ng James 3:16 that this principle is true, will be true kapag dating sa daan. Kaya ang Bible talaga, makikita natin, it's very timeless. The principles it teaches, it applies. Kahit anong episode pa ng history, yung pinag-uusapan natin. So how do we solve the problem given that framework? And I'm going to close here. Siyempre, dapat pag-usapan natin paano ito maaayos. Hindi naman pwede magtuloy-tuloy yan, di ba? So going back to our framework, nasaan ang source ng problema? Nasaan ang source? Hindi, di ba sabi ko kanina, bakit nagkakaroon ng road rage? Playback, confrontation. Meron kasing confrontation. Kung wala magko-confront, walang road rage. Pero saan galing ang confrontation? Huwag natin ayusin yung confrontation. Ayusin natin kung ano ang cause ng confrontation, yung self-love movement nga. Meron kasi tayong mechanisms in our society that teaches people to love the self, to prioritize the self. Yan, di ba? Yan yung visual ko kanina. Prioritize the self. Ito na kasi yung nagiging kultura natin. Ito na yung nagiging values na tinuturo natin in our society. The self is above all other people. Mahalin mo ang sarili mo. Yan yung cause bakit nagkakaroon ng confrontation. Mahal na mahal mo yung sarili mo, na hate mo yung mga tao na hindi ka mahal. Hate mo yung mga tao na gumitgit sa'yo sa daan, kaya nagkakaroon ng road rage. Kaya ang implication nito is, kung gusto nating maiwasan tong confrontation, gusto nating i-cancel tong confrontation is, we should educate young people not to prioritize the self. Rather, to love God above all else, then love other people, huling-huli ang sarili. And that starts before driving. Nagigets nyo? Kaya ang gandang implication to eh. Para maiwasan natin yung confrontation sa daan, bata pa lang, tinuturuan na natin ng tamang attitude. At ano ang tamang attitude? Hindi mo dapat minamahal yung sarili mo. Ang mahal mo, number 1, yung creator mo, who is God. Number 2, ang mahal mo, yung kapwa mo, ihuli mo yung sarili mo. Yan dapat yung ideal character development na nangyayari in our society. Pero wala eh. Nood ka sa Facebook, punta ka sa YouTube, basa ka ng mga libro ngayon, it's all about self-love. Nagigets nyo? Ngayon ang tanong, paano sir kung halimbawa, yung mga drivers ngayon, ganyan na sila eh. Na-biktima na sila, na-brainwash na sila ng prioritize yourself philosophy ng self-love movement. May paraan pa ba para mabawasan ang road rage? Meron pa. Diba? If you are one of these people na brainwash ka na ng self-love movement, ang good news dito, anyway, theories of personality naman to, di ba? Isa sa mga teachings ng theories of personality, we have the ability to adjust, to modify yung pag-uugali natin. Yung personality natin, hindi yan written in stones na kapag ganyan ang ugali mo hanggang kunin ka ni Lord, ganyan ka na. Meron tayong kakayanan to modify, to relearn, matuto ng mga better patterns. Pakawalan natin yung wrong patterns, matuto tayo ng mga bagong patterns, so ibig sabihin yan, pwede pa nating i-undo, pwede pa nating i-cancel yung natutunan nating self-love movement. Pwede pang matutunan yung self-denial. Yan yung dapat mong ipalit sa self-love. Ito yung tama. Kalimutan mo na yung self-love, palitan mo ng self-denial. Yan yung mahirap. It's easier said than done kasi nga hindi naman norm yung self-denial eh. Ang norm self-love. Yan yung natutunan mong pattern. Kaya expect mo that if you are going to re-educate yourself, to deny yourself, medyo mahihirapan ka dyan. May konting struggle pero posible. Diba? Si Kristo nagsabi niyan, diba, yung self-denial? Then Jesus told his disciples, if anyone wants to come after me, he must what? Altogether read, deny himself and take up his cross and follow me. Deny yourself. Ako naniniwala, and this is my hypothesis, I'm so confident, na kapag lahat ng driver sa Pilipinas nagmamaneho ng may ganyang attitude, may ganyang self-denial, sure ball,
mawawala ang road rage sa daan. Ang tawag ko dyan is Christ-like driving. How would Jesus drive? Ang ganda yan. Kasi 'di ba, dati nag-uso yung what would Jesus do? Ito, how would Jesus drive? Anong sagot dyan? How would Jesus drive? If Jesus is here today, meron siyang SUV, meron siyang Fortuner, or kahit anong kotse, paano siya magmamaneho? Magmamaneho siya ng selflessly. He would be denying himself of his rights on the road. Magiging mapagbigay siya sa daan. Kaya dapat ito ang itsura ng mga driver sa Pilipinas para mabawasan ang road rage. Habang nagmamaneho ka, yung ina-apply mong thinking pattern, hindi yung self-love movement. Rather, the self-denial na tinuro ni Kristo. Sureball ako, pag ganyan magmaneho yung mga drivers natin, mawawala yung mga arrows dyan. Diba? Yung self-denial, hindi yan magli-lead to confrontation. Kung walang confrontation, walang road rage. Yan yung susi. If only drivers of today will apply self-denial na tinuro ni Kristo, ulitin ko, mawawala yung confrontation, mawawala yung road rage. Nagigets ninyo? Kasi yung mga a-apply mo sa daan ng mga behaviors, hindi magli-lead to confrontation eh. Halimbawa, siningitan ka. O anong turo ni Kristo? If someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. Siyempre, hindi literal na yan yung gagawin mo. Ang ibig sabihin lang yan, maging mapagbigay ka. Kung lahat ng driver sa Pilipinas mapagbigay, walang magkakagit-gitan kasi lahat bigayan ng bigayan. O una ka na bro, o una ka na sis. Okay lang, gusto mong mauna, sige, go. Walang problema sa akin, ingat ka. Kung gano'n yung attitude, walang confrontation na mangyayari kasi nagbigay ka eh. E di walang road rage. O, i-apply mo yung Ephesians 4:31. Get rid of all what? Bitterness, rage, and anger. O, may human nature tayo, ginit-git ka, nainis ka, pero in-apply mo yung Ephesians. Get rid of all bitterness, all rage. Kasama na dyan yung road rage. So, kapag naisip mo to, after mong ginit-git, after mong siningitan, i-let go mo yung drive mo na mag-confront. Hindi ka bababa ng kotse, walang road rage na mangyayari. Nagigets ninyo? Unfortunately, in our culture today, balik tayo sa problema, mas tinuturo talaga yung self-love more than self-denial. Yan talaga yung trend ngayon eh. At marami mga young people talagang eto. Dito talaga sila naniniwala, magpakatotoo ka. Lahat ng emotions mo, kahit negative, karapatan mong mapakinggan. Karapatan mong ipakita yan sa daan. Yung ganyang attitude, very prone yan sa pagkakaroon ng road rage. Mas tinuturo pa to kaysa sa tinuturo ng Bible. Because our culture today, largely anti-Bible. Very pro self-love. Nagigets ninyo? Kaya ako, ang hypothesis ko, yan. Ang conclusion ko as I close, no? Sana nakita ninyo na ang self-love movement talaga mapaglinlang. Akala natin okay, akala natin for mental health, pero sa totoo lang, in the spiritual level, in the psychological level, toxic, lason yan sa kaluluwa ng mga tao. The more we apply self-love movement, the more bad things happen, especially on the road. Apply mo ng apply yung self-love movement, yan yung nag-i-explain kung bakit nagkakaroon ng road rage. Masyado mo kasing mahal yung sarili mo. Ayaw mong magpatawad, ayaw mong magbigay, ayaw mong ma-offend sa daan. Kaya nung in-apply mo yan, boom! Evil, disorder happens like this. Kaya ako ang prediction ko, fast forward, if you're gonna ask me, so sa tingin nyo ba in the long run, yung road rage, mababawasan or madadagdagan? Ang sagot ko dyan, sa tingin ko madadagdagan yan. Kasi palakas ang puwersa ng self-love movement eh. The more people believe this, the more people apply this, mas marami ang magko-confront sa daan, mas maraming magagantihan ng confrontation, leading to higher levels of road rage. Kaya ang solution dito, it's a character solution. It is a spiritual solution. After all, this is a spiritual problem. Don't you agree? Yung mahal na mahal mo yung sarili mo, it's a spiritual problem. It is a very unhealthy pattern.
Yun yung dapat nating i-let go. Yun yung dapat nating i-change. From self-love, i-re-educate natin yung mga tao for self-denial. That's the only way sa tingin ko na ito mababawasan. Pero hindi nga eh. Going back to that slide, mas uso ngayon yung self-love. People today are becoming less and less spiritual, less and less biblical, kaya ang prediction ko talaga, madadagdagan pa ng madadagdagan yan. Okay naman yung mga batas. Mas mataas yung penalty. I have nothing against that. But I think, stricter laws against road rage, ano lang yan eh. Temporary solutions. You are just fixing the symptoms but not the cause. If you want to deal with the cause, ang tirahin natin, bakit ba kasi nagkakaroon ng confrontation in the first place? Anong sagot ko in this lecture? It's a character issue. Nagkakaroon ka ng confrontation kasi meron kang ina-apply na framework na mali, yung self-love. Kaya dapat talaga i-undo yung self-love na yan at palitan ng self-denial. Again, kung meron kayong mga kakilalang mga drivers or kung ikaw mismo nagda-drive, yan, sana ma-absorb nyo itong mga tinuro natin dito sa lecture na to on how self-love movement contributes sa pagkakaroon ng road rage. Alright, Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.